Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ng kanyang kapatid eh. Nilaglag niya si Amy, sasabihin na natin nilaglag kasi 11 na lang. 11 na lang yung pinopromote ni BBM. O baka sabihin nyo, chinambahan na naman ni Badong. Balita po yan ng Rappler at saka ng ABC5. Iba na tayo ngayon. Iko-quote na natin. Kung sabihin nyo man yan na yan ay fake news, hindi ako nag-fake news. Rappler at TV5. Okay, anyways, nakakaawa kasi hanggang sa huli, hindi niya binabanatan yung kanyang kapatid. Hanggang sa huli, pinagtatanggol niya. Wala akong pakialam kung palabas nila yan o hindi. Maapektuhan niya si Amy. Kasi hindi naman natin iboboto eh. Walang Duterte na boboto kay Amy. Sa nangyari ngayon, wala na ring loyalista na boboto kay Amy Marcos. Saan siya kukuha ng boto? Sa mga kakamping? Siyempre, unahin nila sa Kiko Pangilinan. Kaya, too late the hero. Di ba? Mantalang sana, kung nakita man lang natin si Amy ron, kahit papano may bigat yan. Kapatid ka ng presidente. Kahit papano, hindi ka pwede masabihan na hihilahin ka eh. yan yung hindi nila pinakita eh. Wala sila doon lahat. No, habang yung ililigtas ngayon, too late kasi kinakailangan na nating dumaan sa ICC. ICC na ngayon. Kahit na ano pang patunay natin na walang jurisdiction, ICC na po. Kinakailangan lang mapahiya yung ICC. Na kahit kinakailangan, ipaalam natin sa mundo yung ginawa nila kay Tatay Digong para sila mismo magpasya ng patas. Kasi kung yung objective nila na magpasikat dito kay Duterte, sa kaso ni Duterte, wala na kasi naniniwala eh sa ICC. Mga anti-Duterte na lang naniniwala dyan sa ICC. Pero sa totoo lang po, wala naman na naniniwala sa ICC. Mga superpowers, hindi po yan iniintindi. Matagal na pong may warrant of arrest. At lantad yung warrant of arrest kay Putin. Lantad yung warrant of arrest sa Prime Minister na Israel kay Netanyahu. Pero wala. Walang pumapansin dahil alam ng lahat na hindi miyembro ng ICC ang Israel, hindi miyembro ng ICC ang Russia. At ang nakakahiya, ngayon po lumalabas, ayon kay Roque, again, no, hindi to fake news dahil ayon to kay Roque. Alam nyo, yun yung hindi nila na, paano pag kinukot mo lang, di ba? Bawal na kaming mag-quote? Pwede. Quote nga eh. Iko-quote mo lang, di mo naman sinabing ito ay balita ayon sa aking bubuit. Hindi naman natin bubuit yan si Roque. Ang pagkakaunawa ni Roque, no? Yung palang diffusion na yan, ay galing po yan sa bansa. So, Pilipinas po ang nag-notice of diffusion. Pilipinas din na. Hindi po ba nakakatawa yun? Tinugunan natin yung sarili nating panawagan na hulihin si Duterte. Tayo yung nanawagan
Pakihuli naman po si Duterte pag nagawi sa bansa nyo. Tayo rin ang humuli. Pero dinala natin sa ICC. Kauna-unahan po yan. Wala pa po nakagawa niyan. No? Wala pong nakagawa niyan. Okay. At saka kung war crimes po, napakarami na pong krimen ng gera. Kaya walang silbi ang ICC sa paningin ng mga superpowers. Wala pong silbi yan, yung ICC. Tayo lang naman ang kumikilala dyan. May officially nga, hindi natin kinikilala yan. Di ba? Kita nyo ngayon. Ano sabi ni OSG? Sabi ni OSG, hindi. Ako ay tagapagtanggol ng Pilipinas. Hindi ako tagapagtanggol ng di ba? Bakit ko kakampihan yung ICC? Ako ay parang abogado ko na Republika ng Pilipinas. O, kita nyo, hindi matanggal si OSG. Nakukuha nyo? Kahit ayaw niyang ipagtanggol ang mga tao ng gobyerno, kasi nga, paano mo ipagtatanggol? Hindi ka nga naniniwala sa ICC. Hindi naniniwala si OSG. Ang problema sa inyo, hindi nyo pinakinggan si OSG. Iba yung pinakinggan nyo, yung mga galit kay Duterte. Ang pinakinggan ni Marcos, yung mga galit kay Duterte. Yung magkapatid na Remulla, hindi ko po alam kung bakit galit na galit sa Duterte yung mga yan. Bigla nagalit dati si Remulla. Bilib ako dyan nung panahon ng ABS-CBN, di ba? Kakampi ni Marcoleta yan eh. Sila yung bumibira sa ABS-CBN. Kaya bilib na bilib. Hindi naman bilib na bilib kasi kay Marcoleta ako bilib na bilib. Eh. Bilib ako dyan dahil kumampi siya sa parang sila ni Marcoleta nakikipag ano eh. Okay. Yan yung sinasabi natin na ang bilib ka, nakakabilib ngayon si OSG hanggang sa katapusan. Sabi niya, hindi natin kinikilala ang ICC, walang jurisdiction. Mismong yung abogado ng Republika ng Pilipinas nagsasabi na wala silang jurisdiction. Napapaikot nyo si BBM na dun sa Interpol. Wala naman palang red notice yung Interpol. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Yan nga po, dahil po dyan, nilaglag ni BBM ang kanyang kapatid. 11 na lang ang pinopromote. Tapos nananawagan pa rin na unity. Kapatid mo nga, hindi mo ma-unite eh. Nakukuha nyo po, paano kayo maniniwala sa leader na yan? Yung kapatid niya nga, na ang panawagan niya, unity, mag-unity po tayo, mag-unity po tayo. Eh kapatid mo nga, nilalaglag mo eh. Kapatid mo nga, nilalaglag mo. Tapos sasabihin mo, mag-unity tayong mga Pilipino. Yun yung problema eh. Di ba? Napahiya sila na nalaman ng mga Pilipino dahil kay Aimee, nalaman ng mga Pilipino yung na walang due process yung ginawa nila. Eh, buong akala natin, mukhang parang tama yun kasi may warrant of arrest. Kung hindi mo kinikilala yung jurisdiction ng ICC, paano mo kikilalanin yung warrant of arrest ng ICC? Hindi mo nga kinikilala. Di ba? Hindi na tayo nagtataka. Hindi na tayo nagtataka sa mindset ni BBM. Sino pa ba nagtataka? Wala na po nagtataka. Di ba? Kaya, ang sinasabi natin, anong klaseng unity yung sinisigaw mo? Nananawagan ka na mag-unite tayong mga Pilipino, mantalang kapatid mo, nilalaglag mo. Wala namang ginawang masama sa kanyang kapatid niya. Actually, pinagtatanggol ka ni Aimee. Gustong pasamain ni Aimee yung mga nakapaligid sa iyo. At ikaw, parang biktima ka rin. Di ba? Yun yung gustong palabasin ni Aimee. Pinoprotektahan ka niya. Ngayon po,
Alam nyo, magaling si Marcos talaga. Magaling lang si Marcos sa kampanya. Yun na yun eh. Kaya nangangampanya na lang siya. Doon lang siya magaling eh. Mauga pa, pasensya na kayo kasi wala industrial pan tong ano ko eh. Tong aking electric durog. Nakita ko umuuga tayo. Iusog ko yung electric pan. Malakas kasi industrial pan. Okay, punta po tayo dito sa pangalawa. Ito yung si MJ yata to. Miriam Kiambao. Ano ba pangalan ni MJ? Kiambao, di ba? Miriam Kiambao. Parang, di ba international, Miss International? Anyways, si MJ Kiambao. Ginisa siya sa isa sa pinanggisa sa kanya, yung sila Aling Sheila, di ba? Sinasabi ni Kiambao na ano daw, no? Ito daw si 180 days. Ito daw ay yung ibang mga miyembro, hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila masagot eh. 'Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila masagot na si Aling Sheila, yung anak niya na napicturan ay hindi namatay panahon ni Duterte. Hindi natin masisisi kasi mukhang yun yung purpose nila, mag-sorry para hindi makontempt. Pero tama yung punto nila eh. Ang katulad po ngayon, ang dami ko natatapakan. Nakakalat pa yung katulad po ngayon. Lumabas na po yung organizer. Ito kasi, yung mga EJK victims na to, may mga organizer yan. No? Nung nahuli si Tatay Digong, alam nila maraming nagalit. Kaya lumabas sila, di ba? Pinakita nila sila Aling Sheila. Si Aling Sheila ang pinakasikat eh. O ngayon, tapos naglabas ng picture si Aling Sheila. Hawak-hawak nila yung mga biktima di umano. No? Hawak nila di umano yung mga biktima ng EJK. At isa puro yung anak ni Aling Sheila. Tapos, merong kamag-ana o kapitbahay ba na nag-post? Namatay lang yan noong 2024 eh. Di ba? Namatay lang yung anak ni Aling Sheila noong 2024 eh. Kapitbahay namin yan. Paano naging EJK yan? O ngayon po, balita po ng Inquirer ngayon, kahapon pala, March 21. Ito po ang sinabi, no? Umamin po sila. Advocates of extrajudicial killing EJK victims and their loved ones on Friday clarified facts surrounding the ordeal of Aling Sheila, who became a subject of vicious attacks online. Kaya lang pinalalabas nila na inaatake si Aling Sheila sa online. Ngayon, ano ang katotohanan? Ang akala ko, i-deny nila. Ang akala ko, sasabihin nila na totoo naman na si Aling Sheila ay namatay yung anak niya. Di ba? Kasi sinasabi nila, biktima siya, ngayon si Aling Sheila, subject siya sa vicious attack online. Sige, tuloy natin. Ano ba nangyari? Ano ba ang katotohanan? Inquirer po itong binabasa ko. Hindi ito, pag fake news to, Inquirer ang fake news. Okay. Ito po, sinasabi nila, photos of the bereaved Caloocan City residents holding the picture of one of her sons circulated online. Di ba? Ayan. Si Ryan. Sabi, ito po sinasabi, supporters of Duterte criticize Aling Sheila as they believe that one of her sons, Ryan, was not victim of EJK. Yan po
Ayon dito sa Inquirer, inaatake daw si Aling Sheila kasi sinasabi ng mga supporter ni Rodrigo Duterte na si Aling, yung anak niya na si Ryan ay hindi biktima ng EJK. Yan daw yung sinasabi ng mga Duterte supporters. Ano ba ang katotohanan? Inquirer. Gusto rin naming malaman ng katotohanan eh. Kasi napaiyak si MJ dyan, nasabihan tanga eh. Di ba? Ano ba ang katotohanan? Si Aling Sheila ba? Ang anak niya bang si Ryan ay biktima ba talaga ng EJK ni Duterte o hindi? O, pakinggan natin ang pag-amin mismo ng organizer. Yung organizer ng event, hindi naman si Aling Sheila nag-organize yan. Di ba? O, eto po ang sinabi. Sabi po, she had raised a photo of her son Ryan during a picture taking at a press conference on the alleged extrajudicial killings committed by Duterte administration. Okay. So inamin nila ang tinaas ni Aling Sheila, picture ni Ryan. Ano raw yung mga picture na yon? Nagre-represent yun ng EJK committed on Duterte administration. So umamin sila. Si Ryan po yun. Anak yun ni Aling Sheila. Pero hindi pa rin nasasagot yung katanungan natin. Namatay ba siya sa EJK ni Duterte? Tuloy natin ang pagbabasa. Later on, alam nyo na may later on, di ba? Pagkalipas ng ilang mga araw, dahil mayroon nakakilalang kapitbahay, alam ko kapitbahay nagpasimula niyan eh. Yung nakita si Aling Sheila na hawak-hawak niya yung mukha ni Ryan, pinapakita yung mga namatay sa EJK ni Duterte, ano sabi? It was found out that Ryan actually died in 2024 or a few years after the former president had stepped down from his presidential post. Quadcom, Tricom, Inquirer, imbitahin nyo. Sabi nila, namatay daw si Ryan 2024. 2022 hindi na po presidente. Kalagatnaan ng 2022, BBM na po ang presidente. Bakit nyo naman pinaiyak si Kiambao? Yan yung sinasabi ni Kiambao eh. Napeke yung ibang EJK victims ko no. Pero syempre, meron pong palusot. Palusot, lulusot ba sa atin? Ito po ang sinabi ni Rubilin, coordinator na Rise Up for the Life and for Rights. It was Reiko, another son of Aling Sheila and not Ryan who was killed during the time of previous administration. Si Reiko daw ang namatay. EJK victim daw si Reiko, yung isa pang anak. Palusot, di ba? Ang tanong, bakit si Ryan yung dala-dala ni Aling Sheilang picture? Bakit hindi picture ni Rico? Basahin pa uli natin. Nevertheless, 2 of her sons were killed. The group, yun. Paano nga nangyari? Bakit si Ryan yung dala-dala? Rico was killed during the time of Duterte in 2020 and the other one, Ryan, in 2024. Nevertheless daw, namatay daw po yung dalawang anak ni Aling Sheila, si Ryan at si Rico. So si Rico daw ay namatay noong panahon ni Duterte. The two men were in their 20s. Litaw clarified that Aling Sheila was with one of her children during the event when the photo was shot at press conference on March 12. She was holding Rico's picture at first and then she had also raised the photo of her son Ryan, who also got killed in a separate incident. Ibig sabihin, hindi na nilinaw kung sa EJK din namatay si Ryan. So ibig sabihin, dapat daw ang itaas niya ay si Rico, pero naitaas daw si Ryan. Ang tanong namin, bakit may picture si Ryan? Kung si Rico talaga. Kayo na po bahala, no?
Kayo na po yung maghusga sa mga palusot. Palusot po to ng organizer. Dalawa daw kasi yung dalang picture ni Aling Sheila. Isa yung picture ni Rico at isa yung picture ni Ryan na namatay din. Ngayon, panahon ni BBM. Ngayon pala namatay. Bakit tinaas nyo nung panahon? Bahala na po kayo. Madali po sa kanila magpalusot. Akala po nila tanga mga tao. Hindi na po tanga mga tao ngayon. Remember, may mga vloggers na nagpapaliwanag na matagal nyo na kaming niloloko. Palusot. Dapat daw yung isa. Bakit mo dala yung si Ryan kung talagang dalawa yung picture? Pagpalagay na natin na tama yung pagpalagay na natin na loko-loko tayo, naniwala tayo, dalawa talaga namatay na anak ni Aling Sheila. Si Rico at saka si Ryan. Si Rico daw namatay. Namatayan ka na ng Rico? Namatayan ka pa ng Ryan? Huwag ko nang tanungin si Aling Sheila. Pero huwag kayong magpagamit, Aling Sheila. Bakit kayo nagpapagamit? Kung hindi pa binisto na si Ryan hindi naman namatay nung panahon ni Duterte. Hindi pa kayo gagawa. Ngayon, panibagong kwento na naman. Kung may kapitbahay, sana po may kapitbahay, no? Si Aling Sheila. Totoo ba na may Rico pang anak? Bakit po si Ryan yung nasa picture? Di po ba? Bakit po si Ryan? Okay, punta na po tayo rito. Mamaya po mga tanong. Punta po tayo rito. AJK Lawyers, open. Ito po, to filing charges versus CAPS who enforce Duterte drug war. Yan. Yung lawyer daw po ng mga AJK ay open daw po siya na mag-file po ng mga charges versus CAPS. O yung mga pulis, no? Willing daw po sila mag-file ng mga kaso sa mga pulis na mismong pumatay sa mga AJK. Sa ICC rin ba yan, Badong? Hindi. Sa ICC ba yan? Hindi. Sa Pilipinas. Hindi nag-iisip to si Conti. Si Conti to Ayun naman pala Pwede naman pala kayong mag-file. Ibig sabihin, ang purpose talaga nila sa ICC, kinikilala pala nila Bakit hindi nyo i-file ng kaso yung mga pulis doon sa ICC? Sige nga. Wow, namatay din si Tantoco. Bakit hindi po mag-file sa ICC? Siguro magastos. Baka walang magpopondo. Ang nagpopondo lang ng pagpapile sa ICC yung kay Duterte lang. Ani naman nila lahat ng pulis, hahakotin nila ron sa ICC? Walang. Ang puna ko lang dito, pwede pala kayong mag-file dito pag mga pulis, yung mismong mga kumalabit daw ng gatilyo. No? Papailan nila ng kaso dito sa Pilipinas. So ano po ang ibig sabihin? Meron pala tayong hustisya dito sa Pilipinas. Meron naman po palang justice system kasi magpapail kayo ng kaso Gusto nyo magkaroon ng katarungan di mali na naman si Remulla. Kasi sabi ni Remulla, yung mga pamilya ng AJK, kaya tumakbo na sa ICC kasi wala silang nakikita rito na hustisya. Sabi ni Conti, magpapail daw sila ng kaso dito. Ayan, no? Pag-aaralan po, yes, I would recommend filing charges against the small fry because that is how the ICC envisions its role. Yan. Ang ICC, doon siya sa mga pinakamatataas kasi baka hindi nakayanin or walang oportunidad sa local na jurisdiction. Pero bukas na bukas pa rin ang domestic courts ay mag-entertain ng katulad ng mga charges at doon sa mismong kumalabit ng gatilyo. Kaya doon sa mga chief of police o kaya doon sa mga
para komprehensibo yung hustisya matanggap. So magpapile pa rin sila ng mga kaso sa pulis. Comprehensive sila, no? Lahat ng mga kalaban nila, police, chief of police, kalaban nila. Alam nyo na kung sino yung sila. Okay. Kinikilala nyo pala yung batas ng Pilipinas? Bakit hindi nyo na lang i-file dito si Duterte? Ito pa isang pangangantyaw ni Conti. So, ano yung sinasabi ni Remulla? Na sa tingin ni Remulla, kaya nag-file na ng kaso yung mga kamag-anak sa ICC. Sino? Si Conti po. Si Conti po, siya po yung Cristina Conti. Siya po yung abogado ng mga EJK victims. Okay. Sabi ni Remulla, kaya doon daw, kasi parang wala sila makikitang katarungan. Ano tong ginagawa ni Conti? Maaari daw mag-file ng kaso sa mga pulis dito sa local. Gusto nyo talaga, pinunteriya nyo lang talaga si Duterte. Yun eh. Yun ang katotohanan. Talagang mas tama na lahat ng ito, punteriya nyo talaga Duterte. Hindi po. Magkaiba po si Conti tsaka yung kanina. Yung kanina po, yung gumamit kay Aling Sheila, ang pangalan po niya. Wag po tayo malito. Ang pangalan po niya si Litaw. Yan, si Litaw po. Si Rubilin Litaw. Yan. Yan yung coordinator nung kay Aling Sheila. Si Conti naman po, abogado naman ng mga AJK. Yung mga biktima di umano ni Duterte. Siya po yung abogado. Magkaiba po yun. Ito po yung nag-organize nung picture taking ni Aling Sheila. Dito po involved si Aling Sheila. Huwag tayong malito. Hindi po si Conti yung gumamit kay Aling Sheila. Okay. So, kung walang jurisdiction ng ICC, kung ang mga biktima ay pwede pala mag-file ng case dito, bakit hindi na lang dito pinailan ng kaso si Pangulong Duterte? Asan yung last resort? Hindi po last resort eh. Ang ginawa po nila, first resort nila para ng demanda kay Duterte, ICC agad. Okay. Ano pa isang pangangantyaw ni Conti sa tropa ni Duterte? Ito po. Sabi ni Conti, dito sa ICC may ibang kultura, may ibang approach. Kaya an expert could very well guide them in crafting not only their defense as to substantiate matters but also in approaching this form, the procedural perspective. Tama po yun. Kaya ang abogado ni Tatay Digong ay si Kaufman. No, advantage po yan eh. May karanasan si Kaufman sa ICC, etc. So whether these are foreigner or not is immaterial. Pero akala ko ba, ito ang banat ni Conti sa team ni Duterte. Pero akala ko ba, sorry ha, patutadahan ko lang. Akala ko ba gusto niyang mag-trial sa isang korte na Pilipino lang ang kaharap? Pilipino ang kausap. Yung pala siya rin mismo ay foreigner din manghingi ng tulong. Kita niyo na? Akala daw ni Conti, gusto raw ni Duterte, kausap Pilipino lang. No? Yun po talaga gusto ni Duterte, ni Tatay Digong. No? Ang gusto niya, dito po sa Pilipinas, litisin kung may kaso siya. Hindi po nililihim ni Duterte yan. Wala naman po nagsabi na pawalan sala natin si Duterte. Ang gusto namin, pati kami, Pilipino si Pangulong Duterte. Pilipino yung sinasabing biktima. Sa Pilipinas, sinasabing naghanap. Bakit nyo dadalhin sa ibang bansa? Pinipiloso po ni Conti. Kala ko ba gusto mo Pilipino? Bakit kumuha ka ng lahat ng abogado mo